Ngayon pong araw na ito, let's receive the word of the Lord before we will continue in prayer po na dadalhin po ng ating pong bishop. Friends and brethren, and mga kasama po natin kay Lord Jesus pagin sa online, expect something good in the presence of the Lord. Amen. Let's welcome Reverend Bishop Alvin Lapus po. Thank you po. Good morning. It's so great to be with you this morning. Masaya po makasama kayo, makita. Ito po yung ating unang prayer fasting this year. Punong-puno po tayo. Magiging mga nasa YouTube live ay nadyan po. Napakahalaga ng prophetic word ni God sa atin this year. Palagi ko pong sinasabi ito na mahalaga yung prophetic word. Lahat po ng milagro, lahat ng nangyari, bunga ng salita. Even God, hindi siya nag-magic to create everything. Ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 2, and God said, sabi ng verse 3. In other words, hanggat walang prophetic word, hanggat walang spoken word, mga salitang binigkas, walang nangyayari. Walang milagro, walang creation. Sabagat yan po ang sabi ng Word of God, God's Word will not return empty. Ang salita niya hindi babalik na walang bunga. Because the Word is Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Through Him, everything was created, and without Him, nothing was created. Walang nalika without the Word. Kaya ang sabi ni Jesus, when the Word became flesh, sabi niya, the Word that I have spoken unto you, they are spirit and full of life. Sabi ng John chapter 6, verse 63. They are full of life, spirit and full of life. No? Kasi ang word ay God-breath. God-breath, hininga ng Diyos. Subukan mo magsalita na hindi umihinga. Walang lalabas na word. Sige nga po, subukan nyo magsalita without breathing. Try nga ninyo. Bagitin mo ang pangalan mo. Diba? So the word is God's life. Kaya nga po, itong prophetic word ni God sa atin, no? It gives us edge, ano? Meron tayong lamang sa kaaway. Although, the Word itself, the Bible, the whole Word of God is very prophetic na po ito. Hindi na naghahanap pa na kung saan-saan ang Word. It's already written. All we need is the seasoned Word of God, the prophetic, the Rhema Word, the Word na nakapatungkol sa atin this year. At ang Word na ito sa atin ng Panginoon this year ay, actually, nagpe-pray tayo, nananalangin, nakikinig kay God. Meron nung nakitang word, unshakable. In the heaven, unshakable. Yun ang nakita kong word. Kaya ito yung binigay ng Lord sa atin. Now, this should be our mindset. That we are unshakable. Amen? Hindi tayo matitinag. Hindi tayo maghihina. Hindi tayo malulupaypay. Hindi tayo magigiba. Why? Because God is unshakable and unstoppable. God Himself is unshakable, unstoppable God, unchanging. God's kingdom is unshakable and is on the move. Kumikilos, gumagawa. Ang kaharian ng Diyos it is unstoppable. God's kingdom. And we belong to Him, to Jesus. We belong to His kingdom that cannot be shaken. Binagay yan sa Hebrews chapter 12, verse 18, verse 28. Ang sabi doon, kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Kabilang tayo sa kanyang kaharian na hindi nayayanig. Ito may naibaba ko na po last Sunday, kaya hindi ko gaanong tinatouch.
I'm just reminding you that our mindset, our mentality, na tayo unshakable. Hindi tayo gumagawa ng decision natin based on our emotion or situation in life, but based on the revelation of the Word of God. The revelation of the Holy Spirit. Kaya nga sabi niyan, kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Pagkatapos ko mag-preach nung Monday, January 1, di ba? Sunday, nag-preach ako ng Sunday dito. Monday, yumanig. Ang isang pinaka-high-tech, pinaka-modern, advanced nation. An empire noon na gustong sumakop sa buong mundo, nayanig. Gaano bang gagaling? Nayanig. It's Japan. Let's pray for Japan. Ikishawa. Ang daming namatay. Alam po mga kapatid, I'm not prophesying, but it's in the Bible, marami pang mga pagyanig na darating. But we cannot be shaken. Amen? Kaya ang hamon sa atin, sambahin natin siya, ang Diyos, sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang. Kaya nga po, our theme reminds us that shaking is coming. Ayoko sana ito, parang masyado tayong parang pessimistic ata. Ang dating parang negative. Yung shaking is coming. Pero ang word na unshakable, in other words, we will not just survive. Hindi lang tayo mananatili, but we will thrive. Amen? We will thrive. We will prosper. Katulad tayo ng isang puno na natanim sa tabi ng batisan. No? Yung ugat natin umaabot hanggang tubig, the living water. Kaya nga rooted in Christ. Deeply rooted in Christ. Hindi natutuyo. Anumang panahon, laging sariwa. In other words, we are an all-weather Christian. All-season Christian. In other words, anumang season, anumang weather ng buhay natin, we will be unshakable, flourishing, prospering, bearing fruit, and cannot be moved. Because we are planted, deeply rooted in Christ. Hallelujah. Receive that prophetic word. Kasi Christ is the rock. Is the living water. Is everything. And we are planted, founded in Christ. Nakatanim tayo sa Kanya, nakatayo tayo sa Kanya, at siya ang ating source. Siya ang pinagmumula ng lahat. In Christ, we have everything. In Christ, we are securely secured. Unshakable. Kaya nga, we need to grow in our relationship with Him. Huwag tayong makontento lang every Sunday. I-grab natin yung opportunity every morning. Meron tayong morning prayer. Merong mga available resources sa atin to nourish us, to strengthen our faith, to make us stable. When we say unshakable, hindi natitinag. It is not being weakened. Hindi nanghihina. Hindi nagagambala, hindi nayayanig. Ano bang mga pagsubok, ano bang mga problema, ano bang mga negative report. We are unshakable because our hope is in Christ alone. Our source is in Christ alone. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagkapala, ng lahat ng biyaya. Everything will be shaken that can be shaken. Once again, sabi ni God, noong unang panahon, niyanig ko, sabi niya, yung bundok na yanig, hindi lamang ang mayayanig, yung Mount Sinai. Sabi niya, pati langit mayayanig. Buong mundo mayayanig. And that is inevitable. It cannot be prevented. Kaya nga, ang word ng Lord sa atin, huwag tayong matakot. Anumang mga balita, anumang mga gera, anumang pwedeng maganap sa mundong ito, it was already written, prophesied. It will happen, but we will remain unshaken because we belong to Jesus Christ our Lord. Amen? This prophetic word, pinapauna na sa atin. Pero sa atin, mahal sa buhay, mawawala. Marami nawalan. But you will be unshakable. Kasi alam mo, nasa langit na siya. Nasa piling na siya ng Panginoon. Mawala man po ako, ang Christ in you is unshakable. Sapagkat ang pundasyon ng church dito ay hindi ako. It is founded, built
by the Lord Jesus Christ. Siya ang pundador at ang simbahang ito ng Christ in you sa Kanya nakasalig. Amen po ba? Hindi sa tao, hindi sa akin, hindi sa aming mga leader. Kami mga instrumento ng Diyos. Pero si Kristo, si Jesus Christ, ang pundasyon ng simbahang ito. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Unshakable. Meaning, ano ba nang mangyari? We cannot be shaken. Sabi ko agad, God, why unshakable? Tinanong ko agad dyan. At nagbigay siya ng 3 bagay sa akin. Kasi gusto na Lord, nakatanim tayo ng malalim. At umaabot yung ating ugat sa tubig ng buhay kay Kristo. Pangalawa, gusto niya yung kanyang salita. No? Hindi natin pinapakinggan lang. It is high time for us not just be a hearer, but doer. Can I have an amen? Yan ang sabi sa Matthew chapter 7, verse 24. Ang nakikinig at nagsasagawa ng aking salita ay katulad ng isang matalinong tao na nagtayo sa ibabaw ng bato. Dumating ang malakas na ulan, ang malakas na hangin. Sabi niya, ang unos, ang bagyo, hinampas yun, hindi man natinag, na natiling nakatayo, sapagkat ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato. So gusto ng Lord this last days, wag lang tayong mga just hearers, but be intentional. Be unshakable in obeying the truths of God's Word. And then yung isang sabi niya sa Hebrews chapter 12, because shaking is coming and it's happening right now. Tayo hindi tayo magbabago ng paniwala sa Bible. Kung ano ang sinabi ng Bible, yun na. We will not spiritualize it, but we will interpret it as it is. What it declares, what it says, yun na yun. Mag-ingat kayo, in this last day, makakarinig ng mga preaching that against the Bible, mababago ang kalang paniwala. They will allegorize it, and they will interpret it on their own wish. Sa kalang gusto lang. But we need to interpret it as it is. Because the Bible interpret itself. Mismo ang Bible ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Naunawanan mga kapatid. So wag natin itong bibigyan ng ibang meaning, ng ibang kahulugan. Kung anong sinasabi ng nakasulat, yun po yun. Although may mga parable, may mga deeper meaning, but it will not contradict the whole story of the Bible. Yung buong katotohanan ng salita ng Diyos, hindi niya ito babaguhin. Kaya nga po, this year, 2024, let us also be unshakable in the vision of our Lord Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Hindi pa rin tayo nawawala sa vision ni Jesus Christ. Ano ba yung vision ni Jesus? Gusto kong maging malinaw ito sa atin. Ano ba ang vision ni Jesus Christ? When we say vision, yun po yung binabagi niya sa Matthew chapter 20, verses 19 and 20. Sabi sa verse 18, all authority in heaven and in the earth has been given to me. Sabi niya. Therefore, sabi niya sa verse 19, go into all the world and preach the gospel. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you. Verse 20, and look, I am with you always, even to the ends of the earth. So yun po yung vision. Kailangan clear po yan sa atin. Amen? Na ang ating ginagawa, hindi po yung vision ng tao. Alam niyo po siguro, wala na tayo sa circle ng G12. No? Pero yung vision, nandiyan pa rin. Ano yung vision? Yung vision ni Jesus Christ. Ano yun? Win souls, make disciples. Amen? Develop leaders, teaching them to observe everything I have commanded you. Kaya pag tinatanong tayo, ano ba yung vision? Yung vision ni Jesus. Ano ba yung vision ni Jesus Christ? Matthew chapter 20. Verses 19 and 20. Amen? Oh, yes. Matthew 28. Salamat po. Matthew 28.
Thank you for correction. Matthew 28, pakikorek nyo yung nasulat, pakikorek po. Matthew 28, buti alam niyo yung vision. Yan ang mahirap pag hindi mo alam ang Bible. Matthew 28, verses 18, 19, and 20. Pero nakafocus doon sa may verse 19. Go into all the world. No? Now, meron tayong mga short and long and short range vision. At tayo din may mga vision tayo personal. Sino ito meron kang vision, meron kang dream this 2024? At ito ang sekreto. Para mangyari ang dream mo, unahin mo yung dream ni God. Amen? Ano sabi sa Matthew chapter 6 verse 33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In other words, mga kapatid ko, no, pag ating inuna ang para sa Panginoon, yung dream mo, dagdag na lang yan. Halimbawa po, si Pastora Carmela, dagdag lang ako sa kanya. Hindi lang siya dagdag sa akin, binabago ko na po. Dati, dagdag siya sa akin. Ngayon, dagdag ako sa kanya. Yung kotse, yung bahay, yung mga anak mo, dagdag lang yan. Sapagkat inuna mo ang kanyang kaharian. Pag inuna mo ang kalooban ng Diyos, yung nais niya, yung pangarap niya, yung pinapahalagahan natin, yung kanyang pinapahalagahan. Kapatid ko, maski yung mga bagay na hindi mo inihingi, darating sa atin. The church, the reason why we exist. Sige po, palakpan natin sa Lord. Maraming namamali eh. Do not try to be successful. But endeavor to live a significant life. Significant life. Because success will be attracted when we live a significant life. What makes our life significant? Jesus and His vision. Souls. Nakakaluluwa. May mga tinatag na mga wrong success. Naalala ba yung mayaman na meron siyang malaking lupa, nagtanim siya, and then, sabi na, mayaman na ako, sabi niya, ipapagiba ko yung aking maliit na bangan, magpapatayo ng mas malaki. And then, doon ko ilalagay lahat ng kayamanan. And then, sasabihin ko sa aking sarili, sabi niya, mayaman na ako, wala na akong worry. Ang gagawin ko, magpapakasaya na lang sa buhay, iinom, kakain at magsasaya. Anong sabi ni God? Hangal. Sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Sinong makikinabang ng mga pinagpaguran mo? That's what I call wrong success. Yes, pwede ka pa rin maging successful in the world without God. Because Satan gives success. Yan ang in-offer niya kay Jesus. Yung tinapay, gawin mong bato. Sabi niya, lumuhod ka lang sa akin, ibibigay ko lahat sa iyo yan. Tumalong ka, sabi niya, para maging sikat ka. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. At yan ang pinapursue ng tao. Gold, glory, and girl. Kung lalaki, kung babae ka, boys. Nauna kayo mga kapatid, yan ang pinapursue. And Satan can give you that, can offer you that. But that is not the right success. No significance. Ang buhay natin naging significant when we embrace Jesus and His vision. 2024, let us be unstoppable in doing the vision of Christ. Let us be unshakable in following the footstep of our Master, our Lord Jesus Christ. Let us win souls. Let us disciple souls. Let us develop them into Christ-likeness. And by His grace, we can make it. Amen? So dapat concrete sa atin yan. Malinaw sa yan ang ating mindset dapat. Unstoppable tayo sa pinapagawa ni Jesus sa buhay natin. Huwag ka ngayong patatangay sa nararamdaman. Sa nakikita. Ang panawagan na Lord sa atin ngayon, be unshakable. Be unshakable. Kaya lahat na gusto maging significant ang buhay, magsabi ng amen. Now, mag-share po ko sa inyo ng maikli lang, although mahaba, pero maikli.
Sapagkat ang gulo, no? It's paradoxical. 3 C's, ano? 3 C to be successful in the vision. 3 C. Now, gustong buksan natin ng mga Bible sa Genesis chapter 11. Now, sa Genesis chapter 11, makikita natin isang negative story with a positive lesson. Kung bisa ito na-discover ko, mas marami kang natutuhan sa mga negative kubisa, sa mga comments, sa mga criticism, kaysa sa mga positive words na ating binaba. Yes, yung mga positive word nakaka-encourage. But sometimes we need to hear some negative feedback. Halimbawa, sa matagal ko na rin pong pagpapastor, kung wala akong sa awa ng Panginoon, nandiyan si Bishop Hong, ang mga kasama kong pastor, sila Pastor Edith, nandiyan din si Tita Tess, yung kasama ko. Si Tita Tess po, isa po yun sa mga mentor ko. Hello, Tita Tess. Yan. When it comes to English, no, yung kasama ko nandiyan, yung mga kasama kong mga pastor, at sasabihin nila yung mga mali ko. Sasabihin nila. And by the grace of God, I humbly admit, I humbly listen to them and correct myself through their comments. Sino sa inyo pag kayo ay kinorek, nagpapakorek? Amen. Congratulations. You have a bright future. Palakpakan po si Lord. Amen. You have a bright tomorrow. Marami kasi pag kinurek ng leader, nagagalit, nagtatampo, lumilipat ng church. Sabi nga ni Jesus Christ, sa aba ninyo mga Pariseo, sapagkat puro magaganda ang sinasabi sa inyo. Tatangis kayo at iiyak, sabi niya. So delikado pag ang nasa paligid mo, puro magaganda ang sinasabi. You need to hear negative comments. You need to experience conflicts in life. Amen? Kailangan din natin ng conflict, yung tinatawag na mga taong mang-aasar sa atin, manglalait sa atin. You need Goliath na manlalait sa'yo. At doon ipapakita mo, unstoppable ka. Amen? Magpapakorek ka, matututo ka. Alam mo kung walang Goliath sa buhay ni David, hindi siya makikilala. Nalaman ni David, giant killer pala siya. Itong Goliath na ito, nanlalait. Sino sa inyo ngayon nanlalait, minamaliit kayo? So pasalamat ka, pasalamat tayo kung may mga nang-i-small sa'yo. Minamaliit ka. Manahimik ka lang. Hayaan mo ma-shock sila. Mabigla sila sa iyong success. Because you will live a significant life. Amen? You will embrace Jesus and His vision. Kaya nga po, ito, makaunawa tayo, we will learn a great lesson, no? On how to be successful through a negative example, negative story. Sa Genesis chapter 6, verses 1 through 9. Sabi riyan, verse 9, nakaagad doon, ang bilis niyan. Verse 9 po, pakikorek lang natin yan. Salamat po. Noon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Alam po, ang isang sekreto ng Japan kung bakit umasenso, isang wika lang kakaintindihan. Sa Pilipinas, bakit nagkakagulo? Iba-iba wika natin. Dapat talaga magkaroon ng iisang wika. Amen? So ito nangyari. Habang lumilipat ng tirahan ng mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar sa Shinar at doon sila nanirahan. Ngayon sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng gusto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato. Ibang technology, ano? At asfalto ang ginamit nila bilang semento. So meron ng semento doon. Pero hindi sila gumamit ng semento, asfalto. Tar. Apo? Opo, Genesis 11. Mali siya nakalagay? Okay. 6 naman ako na.
Pakikorek natin yan. 6 yan. Salamat po. Okay. Bakit nalagay ko 6 ano? Thank you po, Pastor Phil. Asa na ba ako? Verse 5. Ito, sabi. Ngayon, ang version ko pala ay ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tingnan ang pagtatayo ng mga tao sa lungsod ng lungsod at tore. Now, pansinin nyo, yung ginagawa nila ito, it get the attention of God. Sapagkat nagkakaisa sila. Meron sa iisang motibo, iisang puso na gusto magawa. Parang na-alarma si God. Nakita niya ang mga taong ito, walang bagay na hindi nila pwedeng magawa. Pag sila'y nagkakaisa. At ang sabi riyan, sa verse 6, sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa na lang ito'y simula pa lamang ng mga binabalak pa nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila kahit anong gusto lang gawin. In other words, nakita ni God yung potential, yung posibilidad na pwede lang magawa yung lahat ng bagay. Magkatao lang ito. But men created in the image of God. May potential. May magagawa. Verse 7. Kaya bumaba tayo. Pag ibahin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. Kaya't pinangala sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkakaintindihan. At nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag-iba-iba ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. Natigil ang kanilang project. No? Sa NLT, magandang pagkasabi, at one time, all the people of the world spoke the same language and used the same words. Language, they have one language, but they use the same words. Di ba pareho lang yun, no? Pero hindi. Maaaring tayo ay Pilipino, meron tayong iisang wika na Tagalog o Kapampangan, pero kung minsan may mga salita tayo na iba ang dating. Iba ang pinupuntahan, iba ang pinupunturya. So sila merong isang salita, iisang salita. One words. Using one words. Use the same words. Now, verse 2, as the people migrated to the east, they found a plain in the land of Babylonia and settled there. They began saying to each other, let's make bricks and harden them with fire. In this region, bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar. Parang semento. Then they said, come, let us build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world. But the Lord came down to look at the city and the tower and the people were building. Verse 6, look, he said, the people are united and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. Grabe yung nagagawa ng pagkakaisa nila at pagkakaroon ng isang wika. Wala silang hindi pwedeng magawa. My brothers and sisters, we belong to God. The Holy Spirit lives in us. We have the grace of God. We have been empowered by the Holy Spirit. Ang kulang na lang sa atin ay tayo magkaisa. Magkaroon ng isang wika, iisang salita that will unite us. And the devil and nothing can stop us. Amen? Palagay nyo kaya pwedeng mangyari. Itong negative people yan. Negative motive yung kalang motibo hindi maganda. Yung kalang layunin, higitan ng Diyos. Magtayo na ka sa sariling religion. Talikuran ng Diyos.
May nagsasabi po, ang kalantin natin yung tore ay umaabot sa langit. Yan po yung gagamit nila sa pagsamba, sa mga bituin, sa mga buwan. Ano? Yun po yan. Kaya marami mga tao, pinag-aaralan yung mga bituin. May mga zodiac signs, may mga astrologers, na tinitignan yan. At yan lang tinutugma sa ating temperament, sa ating mga future, mga pangalan, mga apelyido, mga buwan ng ating pagkapanganak, kung anong ating magiging destiny. Kaya sa Bible, binabawal po yung panguhula, binabawal po yung pagsamba sa mga bituin. So ito po yung target nila. No? Now, may nagsasabi po, ito nakakuha sa ng ancient knowledge from Lucifer, Satan, na ibig sabihin ng Lucifer ay light. No? Siya yung nagbibigay ng knowledge, bawal na karunungan, at ito ginagamit nila. So, yun po yung background niya. Pero hindi yun ang aking objective ngayon. Now, meron tayong makikitang tatlong C dito na kailangan natin to be successful in the vision. Kung sila, muntik lang maging successful. Na bahala ang Diyos. Kasi masama ang balak nila. Kung hindi nila ginulo ang salita, magtutuloy-tuloy po yun. Ano yung number one? Number one, para tayo maging successful this 2024, sa mga pinapangarap natin, as a church, sa vision natin. Number one, there must be clarity of vision and goals. Dito, klaro ang gusto nila. Alam mo yung lang gustong makitang mangyari, magtayo ng syudad at magtayo ng tore. Nagkakaisa sila. Hindi sila kanya-kanya. So, napakahalaga mga kapatid, malinaw sa atin kung anong gusto ni Jesus. Can I have an amen? At kanina binanggit ko yung gusto ni Jesus Christ. Ang vision ng Lord, buong mundo maligtas. Ang mga tao ma-disciple. Ang tanong, nandyan ba tayo sa vision ni Lord? Nandyan ba tayo sa nais ng Panginoon? Sabi ko kanina, Matthew 6:33, huwag mong alalahanin ang pangarap mo. Unahin natin ang gusto ng Panginoon. Sigurado, hindi tayo magkakamali. Hindi tayo papalpak sa buhay. Now, mahalagang malinaw sa atin ang vision. Now, how to know if the vision and goals are clear? May binanggit ang Habakuk. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tablet. Isulat mo yung pangitain, yung revelation, yung pinakita sa iyo na gusto gawin ni Lord. Sabi niya, gawin mo itong maliwanag. Make it plain. Yung naiintindihan. And then sabi niya, yung para yung nakakabasa ay magawa niya, makitakbo niya. So, si Jesus Christ hindi pinapahirap yung vision. Sa Matthew 28:19, nilinaw niya ang vision. Kaya, paano mo alam na ang vision ay maliwanag? Unang-una, pwedeng isulat. Sabi niya, right. Ang tanong ko ngayon, nagsulat ba kayo ng vision? Did you write your dream and vision this year 2024? I will give you a chance, mamaya, magsulat kayo. Hanggat wala kang pwedeng isulat sa papel, wala kang vision. Can I have an amen? Ayon po sa pag-aaral, lahat ng mga goals, mga vision na nangyari, nasulat. Even Jesus Christ, even the Word of God, believes that the vision should be writable. Dapat ito'y naisusulat. Write the vision. Ano ang gusto mong makikitang mangyari sa 2024? Write it. Isulat mo ito. Hanggat wala kang nasusulat, parang ang awit mo, kaya sera-sera, whatever will be, will be. Let us be unstoppable, amen? Unchangeable, amen? Right. Alam mo, naiintindihan mo yung vision pag nasusulat mo na. Pangalawa, sabi niya, make it plain. Ikaw mismo naiintindihan mo. Make it plain. In other words, it could be understood by all. Ito'y pwedeng maintindihan ng lahat. Kaya tayo, malinaw ang vision ni Jesus Christ. Nasa vision pa rin tayo ni Lord. Malinaw. At pangatlo, it can be achieved or accomplished. Anong sabi rin? That he may run, that reads it. In other words, magagawa niya. Pag nagbigay ang vision ng Panginoon, hindi parang ambition lang, na parang suntok sa buwan. No. Pag nagbigay ang vision si God,
pwedeng mangyari yan. Kaya napakahalagang nakikinig tayo. Klaro, marinaw sa atin yung gusto nating mangyaring ma-accomplish para magawa natin. Lahat ng sige po, from 1 to 5, 1 lang muna, magsulat kayo ngayon ng vision ninyo sa inyong cellphone, sa inyong mga notebook. Ano ba yung vision ni God sa akin? Ano ba yung vision? Ano ba yung dream ko this year 2023? Kaya nga po, ang tanong ko, ano ba ang ating gustong ma-accomplish this year 2024? Ano ang ating gustong makitang mangyari? Ano ang ating malinaw na hakbang para maabot ang ating pangarap? Do you have an strategy? Goals. Ang mga goals kasi, yan po ay mga stepping stones toward your vision. Pag wala kang goal, wala kang mararating. Ang layunin po ng goal sa buhay o layunin, ito'y dadalhin ka sa iyong pangarap. Alam ba, pangarap mo maging doktor. Siyempre, mag-aaral ka, mag-i-enroll ka. Yan ang goal mo muna. Makapasok ka sa entrance examination, papasa ka. Amen? Kasunod na po yung araw-araw, papasok ka, mag-aaral ng leksyon. Given na po yun. So, ganoon din po yung goals. Yun po yung mga akbang na ating ginagawa para yung ating pinapangarap mangyari. So, klaro sa atin ang vision natin, pag naisusulat mo, pag malinaw, naintindihan, at workable. You run the vision, it can be accomplished. Pwedeng magawa. So, clarity of vision and goals. Malinaw sa atin dapat ang ating gustong makitang mangyari. Remember this, where there is unity in vision and motive. Kasi kung minsan, naiba yung motive natin. Nothing can stop us from achieving our dreams and goal. Pag nagkakaisa, mukha niyan, nagkaisa sila, baga bumasama ang balak. Yung mga taga-Babylon, sa panguna ni Nimrod, no, masama ang balak. Pero kung hindi nagkalaman ang Diyos, walang pipigil sa kanila. Lahat ng gusto mangyayari. Tayo pa kaya na church, na nagkakaisa tayo sa vision ni Jesus Christ. Walang bagay na hindi pwedeng mangyari. Walang bagay na hindi natin magagawa. Amen? Lahat ng handang magkaisa. Magsabi ng amen. Basta ingatan natin yung puso natin. Huwag tayo baga ng wrong motive. Because wrong motive will deviate us from the right spirit, the right vision. Huwag tayong mag-deviate. It can cause division and confusion to others. Pag tayo may masamang motibo, doon papasok yung confusion and division. Maganda ang vision, pero pag nag-deviate tayo, nagkaroon tayo ng wrong motive sa church, sa ministry, nagkakaroon ng division at confusion. Kaya sabi ko sa iyo kanina, mawala man ako dito, mawala man kami, magtutuloy-tuloy ang Christ in you. Sapagkat ito kay Jesus Christ. At ang vision ng church na ito, yung vision ni Jesus Christ. Mahalin ang mga tao, abutin ang mga tao, alagaan ang mga tao. At salamat na andyan po kayo. Kasama namin kayo dyan. Yung mga pastor natin sa outreaches, mga pastor dito, mga care group leaders, mga primary 12s, at kayo po, mga Sunday school, sa school, amen, sa SIPCA, sa Sunday school, sa young adult, sa senior citizen, sa youth, sa YAP, no? Sa mga usher, mga hospitality team, kayo pong lahat, sa security, si Brother Leo, si Arnel, si Bay, si Randy, sa staff, sa admin, lahat po kayo, sama-sama tayo. Wala tayong ibang tinataas, kundi si Kristo. At ang ating pinakapuso, gawin yung kanyang panggitain, yung kanyang vision. Nothing else but doing the vision. Kaya, I clarify the vision. Matthew 28. Dapat memorize natin yan. Matthew 28, 18, 19, and 20. Now, pangalawang nakita ko rito, na pangalawang letter C is common language with the same use of words for communication. Ano po, mahalaga yung salita. Madalas tayong masaktan
sa salita. No? Ngayon, dahil they are so united in the Word, nagkakaintindihan sila, walang bagay na hindi nila nagagawa. But the moment God confused their language, nag-iba na ang salita nila. No? Na-confused na sila. Ang sabi ng isa, bigyan mo ko ng halo. Akala, pahala, pinalo. Basta yung kwento. Hindi na nagkakaintindihan. The moment that there is confusion in language and use of words, anong nangyari? The vision stops. Tumigil na. Kaya napakahalaga, meron tayong iisang salita na ginagamit. Salita ng Panginoon. Amen? Salita ng buhay. Yun nakaka-encourage. Ang gusto kong mausong salita sa atin, sa church natin, yung let us be great, not about ourselves, but let us be great in hospitality. Amen? Yung tayo po ay hospitable, mabait sa lahat ng tao. Let us be great in servanthood. Na tayo mga lingkod ng Panginoon, that we are servants. And let us all be generous when it comes to giving, to encouragement. Be generous in our support, sa pagsuporta sa bawat isa. Meron tayong iisang wika na ginagamit. Let us be great in discipleship. Let us be great in being a leader of leaders. Let us be great in soul winning. Yan dapat ang mga salita natin. They use one words. Yes, common language, but they use the same words. Kaya ingatan natin ang ating mga words. Lagi tayong mag-encourage. Magsalita tayo ng salita ng buhay. Marami sa atin na offend sa mga salita. Hindi lang sa look, sa tingin, sa kilos. No? Kundi sa mga salita. Ang mga mag-asawa, ganyan. Mas madalas nagkakaalitan ng mag-asawa, hindi sa pera, kundi sa salita. Pero pag maayos ang pagkasalita, ang pagkasabi, kahit problema ng pera, naiiwasan. Kasi yung pagkasalita, ang pagkasabi. Kaya napakahalaga gagamit tayo ng tamang salita. Yung one word, one language tayo when it comes sa vision, sa gusto ng Panginoon. One language is about loving God. We love people. Amen? We win souls. We make disciples. Yan ang nasa Bible. Bagamat wala tayo sa G12, ginagawa pa rin natin yung vision ng ating Panginoon. Can I have an amen? Panghuli pong C, creative strategy. Creative strategy. Pasin niyo, sabi sa verse 3 ng Genesis, chapter 11, they began saying to each other, let's make bricks and harden them with fire. In this region, bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar. In other words, hindi sila takot maging creative, mag-upgrade, gumamit ng technology. They were not afraid to use modern technology. Sabi niyo, modern technology. And they are not afraid to upgrade, to upgrade available resources that can be utilized. So, ano ba yung ating pwedeng magamit sa vision? So, kinakailangan yung bang samantalahin natin, take opportunity sa social media. Amen? Sa YouTube, sa Facebook, sa X, sa Twitter, sa Instagram. No, utilize. Ano bang dapat natin gawin para magawa yung vision? No? Alam ba, bless tayo ng Lord, ng magandang lugar. Mahirap na mabili ng lupa sa San Fernando, sa Pampanga. Meron tayong binigay agad sa atin na 3 hectares. Ang pinagpipray ko, maging creative tayo sa lugar na yan. Kung paano magagamit yan. Huwag tayong matakot na gumamit ng technology. No? Be creative. Hindi ako magaling dyan. Gusto natin mag-start ng building pero parang hindi pa na-start. Di ba? So, pray natin this year, God will give us creative ideas. Para yung lugar na yan. Kamukha ngayon, punong-puno tayo. Yung wag lang natin isipin yung tayo. Tingnan natin kung paano magamit yan para maraming maabot na kaluluwa. Amen? So, ipag-pray po natin yan.
Although meron akong idea na pumapasok, minsan naikwento ko sa ibang mga pastor, naikwento ko kay Pastor Edith, na nag-a-agree naman si Pastor Edith. So let us pray. Maaring isang araw, sasabihin namin, no? Hindi pa nakausap si Buddy Eddie ko. Uli kami mag-usap. Sabi ko, start na tayo. Kahit ganyan lang ang pera natin. O sige, sabi naman niya. Eh ngayon, nandito na tayo. Actually, mayaman tayo. Mayaman ng church. Bakit? Connected tayo sa vision, sa Panginoon. Walang mahirap sa atin. Akala mo lang mahirap ka. Lahat ay mayaman. Hindi mo lang alam. Ang kailangan lang, wag tayong matakot mag-strategize. Magplano, mag-isip, mag-dream. Yung creative strategy, ibig kong sabihin yan, no? Maging creative tayo sa buhay. Para maging effective tayo sa pinapagawa ng Panginoon. Huwag tayong nakabox. Huwag tayong nakakulong. Be led by the Holy Spirit. No? Kamukha ni Joseph. No? Naging creative siya. Nang nasa bahay siya ni Potiphar, may mga ginawa siya na umasenso na ayos ang lahat. Creative strategy. Hindi siya nakaupo lang umiiyak. Nag-isip siya, nanalangin. Kaya umulad si Potiphar. Nang nasa hulungan, naayos din. And then, nang nasa second in command na siya, yung problema na-solve niya. Creative strategy. Ang mga anak ng Diyos, puno po ng idea that comes from God. No? Ang kailangan lang talaga, manalangin tayo, makinig, magbasa, at huwag tayong matakot. Creative strategy. Si Lord, pumili siya ng kanyang mga leader. Sabi sa Mark chapter 3, verses 13 and 15, humahon siya sa bundok. Pagkatapos siya manalangin, nag-imagine siya, nag-pray, anong gagawin niya sa ministry. Kailangan ko ng creative team. Anong sabi riyan? Tinawag niya ang kanyang mga maibigan at sila'y lumapit sa kanya. So, namili siya ng kanyang team. Ang pinili niya yung gusto niya, hindi yung kanyang gusto, yung kanyang maibigan. Yun ang kanyang mga pinili. Now, this year, mamili ka ng iyong maibigan to be a part of your disciple, of your creative team in doing the vision. Kaya ba natin yan this year? Huwag niyong pipiliin yung ayaw ninyo. Kasi pag ayaw mo, hindi mo pagtsatsagaan. Hindi mo pagpapasensyahan. Ayaw mo siyang kasama. Si Lord, ang pinili niya ng mga disciple, yung gusto niyang makasama. Amen. Amen. So mag-pray kayo. Nag-pray muna siya. And then, ito yung gusto ko, sabi niya sa aking team. Pati si Judas na pili niya. May purpose si God. Kaya sabi, verse 14 ng Mark chapter 3, humirang siya ng 12 lalaki upang makasama niya at suguing mangaral. Ito ang magpupulfill ng vision niya. Hindi sapat na siya mamatay para sa vision, mamatay sa krus. Kailangan may magpapatuloy. Kailangan meron siyang grupo ng teamwork, ka-team kasama niya nagagawa. Amen. So ito yung nakita kong tatlong bagay. As a church, bilang pong kabahagi ng katawan ni Kristo, let us see clearly. Makita natin ang malinaw yung nais ng Panginoon. Marami sa atin, this year, meron kang ginawang mga resolution. But today, why not make it your resolve to be unshakable in doing the vision of Jesus? Itong sinasabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang mag-focus sa mga gagawin. Mag-focus ka lang sa iyong relationship sa ating Panginoon Jesus. Ma-inlove kang ma-inlove sa Kanya. Laliman mo ang iyong relasyon sa Kanya. And ministry will just a result. Yung paggawa ng Kanyang vision ay bunga lang ng iyong intimacy, ng iyong relationship, ng iyong pagiging puspos ng banal na Espiritu. Like Peter, like the apostles. Takot sila. But the moment they were filled with the Holy Spirit, they were unstoppable. Wala nang pwedeng makapigil sa kanila. They were empowered by the Holy Spirit. Yung pintig ng puso ni Jesus, ng ating Panginoon, ay magiging pintig na rin ng puso mo.
Isang dahilan kung bakit mabigat sa atin, marami ang gumawa ang maglingkod. Malayo ang puso sa Diyos. Hindi mo siya kaisang puso. And I know, ang ating desire ay maging kawangis niya. Maging kaisang puso niya. Pag gano'n yung kaisang puso natin ng Panginoon, kung ano ang kanyang pintig, yung pintig na kanyang puso, yung hangarin na kanyang puso, yun na rin ang ating hangarin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes. When Jesus is all that you desire, kung siya ang pinananais natin, you will be restored. You will be empowered. Your life will become unshakable. Yes. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. You're all I want. You're all I need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you. Oh, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Let's go sing it, church. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Hallelujah. Help me know you are near. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Let's all stand, please. What makes us unshakable? Ano ba ang nagiging dahilan bakit tayo hindi matitinag? Maaaring iniisip mo kung ano yung nasa iyo. Kung ano yung hawak mo. But the truth is, hindi yon. What makes you unshakable is the one who holds your life, who have you. Unshakable ka, hindi dahil meron kang hinahawakan. Unshakable ka sapagat si Jesus ay hawakan niya. Sa Kanya kaya. Kay Jesus ka.
Amen. Hindi ka pwedeng galawin ng kaaway. You are unstoppable because you belong to Jesus. You are His treasured possession. Give ka ni God, the Father, kay Jesus. Hawak ka ng kamay niya. Hawak ka ng kamay ng Ama. You are unshakable, unstoppable, untouchable because Christ have you. You are His treasured possession. Hindi dahil kung anong tinatangkilik mo ngayon, mawawala yan. It can be shaken. But hawak ka ni Jesus. Sa Kanya ka. Pag-aari ka niya. Hallelujah. Iisang puso kayo ngayon ng Panginoon. Because you are in relationship with Him. You are united. You are one with Jesus. One heart, one spirit, one passion, one purpose, one vision. One with Jesus. Hallelujah. Kaya isang espiritu tayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tas mo yung kamay. Pasalamatan mo siya. Sabi mo, Lord Jesus, salamat. Sa'yo ako. Pag-aari mo ako, Lord Jesus. I belong to you, Jesus. Thank you, Lord. I am unshakable, unstoppable, and untouchable. The devil cannot touch me because I am covered. I am protected. I am shielded by your presence, by your glory. Jesus, I belong to you. Hallelujah. I am yours. I am yours, Lord Jesus. I am yours. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Walang takot, walang kaba ang bawat isa po sa amin. Sapagkat ikaw ang aming pastol, namatay ka at binigay mo yung buhay mo sa amin. Pag-aari mo kami. Kaya nga po, kung ano yung direksyon ng puso po ninyo, yun ang direksyon ng aming mga buhay. Yun ang aming naisin. This year, 2024, our relationship with you, Lord God, will grow deeper. We will become more rooted and grounded in you. Hallelujah. Our lives are founded, built upon the rock. And that rock is Jesus Christ. Salamat po, kami katulad ng isang puno na natanim sa tabi ng batisan. Ang aming mga ugat ay umaabot hanggang sa tubig. Hindi nalalanta. Dumating man yung taginit at mahabang tagaraw, hindi kami malalanta. We thank you, dear Lord, that we are unshakable because we belong to you. Salamat po sa iyong salita. Tinatanggap namin po ito, Panginoon. Ma-develop sa amin yung one language. Ma-develop po sa amin, Panginoon, yung pagiging team, creative team, O God. Hindi kami magkakanya-kanya. Iisa kami para kay Jesus. Salamat po ng marami, Father God. We give you glory and we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Tayong lahat ay magsasabi ng Amen, 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 amen. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Maupo na po tayo. Maraming salamat. God bless po.